Good day mga besh, magandang araw, magandang buhay. Ang tindahan po namin ay bukas para sa lahat, lalo na sa mga bumibili syempre. Sa araw-araw ng aking pagtitinda, iba't iba ang pumapasok sa aming tindahan. May bumibili, may nagtatanong, naghahanap, may nagpapapalit, may araw na makikipagkwentuhan sa iyo. Minsan may nagpapaiwan pa at dadaanan na lang para hindi hassle sa kanila. Kasi sa tindahan namin lalo na pag maraming tao. Naingay, magulo, mga bata ang ginagawang playground ng tindahan namin. Marami kang makakausap. At yung iba nga, nagiging kakwentuhan mo pa. At minsan, nagiging kaibigan mo pa sa hindi sinasadyang panahon, pagkakataon at araw. Eto nga, ikukwento ko sa inyo ang napag-usapan na ng minsan may bumiling customer. Sabi nga ni customer, maganda ang aming tindahan. Malawak, maliwalas. Pagpasok, kita mo na lahat ng mabibili mo. At lahat, pwede pumasok kahit sino. Sabi pa nga niya, ganito din kaya ang gawin ko sa tindahan namin. Kasi maganda. Kaso sa tindahan namin, nagapang ang mga batang nabili. Hanggang doon na lang. Kasi hindi pa bumabalik yung customer. Dahil lang kasi siya dito eh. Kaya yun, siguro malalaman din natin ang kasunod. Pag naligaw siya ulit, may iba namang customer na nagsasabi na, okay to, ayos. Kasi, pag bumibili sila, pag nasa tindahan na nalilimutan nila, naalala na lang nila pag nakita na nila. Kasi nga, sabi nila, pag nasa bahay sila, alam nila ang bibili nila. Pero pagdating nila sa tindahan, yun, wala na. Hindi na nila alam. Nalimutan na nila. Ewan ko ba, lahat ng nabili, yun ang problema. Niloloko ko nga sila eh. Sabi ko, nakikita nyo kasi ang tindera, kaya nalilimutan nyo kung ano ang bibilhin nyo. Kaya minsan niloloko din nila. At ang sagot nila, yun nga eh, yung tindera kasi. Kasalanan talaga ng tindera yun. Bubungaran ba naman ang bumibili na, ano sa'yo? Ano hanap mo? Eh di syempre si customer, natulala, nalimutan na ang lahat-lahat sa kanya. Pati ang bibilhin niya. Ganon. Kaya mapalad sila at nakabukas ang aming tindahan. Nakikita nila kasi umiikot sila sa aming tindahan para makita nila kung ano nga ba ang dapat nilang bilhin. Minsan nga, nabibili nila yung mga dapat na hindi para sa ngayon. Yung pera nila nakabudget na. Tapos, sasabihin nila, ay, konti na lang ganito ko. Yung ganun ko, wala na pala. At dahil may kasamang silang bata, syempre mamimili din siya. Minsan nga, mas marami pang nabibili ang bata kaysa sa magulang. Nakakaloka. Minsan naman bata, inutusan nila. May dalang listahan para yun lang bibili nila. At yung sakto lang din. Pati pera. Para hindi na makaangal yung bata. Hindi na makapamili. Wala nang bibilin. Yung sakto lang. Kasi yung ibang bata, pag may sukling barya, hindi na nila tinatanggap. Abay, tinalo pa yung matanda. If the change na daw. Pero ako, dahil mabait tayong tendera, hinahabol ko sila. Pilit kong binabalik. Yung sukli nila, niisip ko nga eh. Punin ko kaya yung mga sukli na hindi nila magkano kaya may ipon ko. Pero pag matanda, ultimo piso, hihintayin nila. Kasi iniisip nila, hindi mabubuo ang 100 pag walang piso. Ako nga eh, makakita ng 25 cents, pinupulot ko. Syempre, pag nakarami nun, nakaipon, makakabuo ka ng piso. Tapos, ginagawa namin, pinangbabayad namin sa mga bills. Sa kuryente, sa tubig, tumatanggap naman sila. O kaya sa bangko, sa groceries, kasi nangangailangan sila ng 25 cents. Pero minsan, natatenga sa amin kasi ayaw nila. Salamat po, hanggang sa susunod.